Hindi dapat ganito ang pakiramdam ng buhok. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Victoria habang dahan-dahan niyang sinusuklay ang malambot at itim na buhok ng batang nasa harap niya. Dapat sana ay malambot lang, makinis. Pero sa ilalim ng kanyang mga daliri, may naramdaman siyang maliliit at matutulis na bagay. Napatigil siya. Sa unay inakala niyang baka mga hair clip lang na naiwan. Pero nang hawakan niyang muli, naramdaman niya ang matulis na dulo, malamig na bakal, at hindi lang isa, kundi marami. Nakatago sa ilalim ng makapal na buhok, parang isang korona ng tinik. Isang butil ng malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Dahan-dahan, hinawi niya ang isang bahagi ng buhok ni Marisol. At doon, sa liwanag ng lampshade sa tabi ng kama, kitang-kita niya mga office pin nakaturok sa anit ng bata. Ang ilan ay may bahid pa ng natuyong dugo sa pinakabase nito. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sino? Sinong demonyo ang gagawa nito sa isang anghel na tulad ni Marisol? Bago pa man siya makasigaw, bago pa man makawala sa kanyang lalamunan ang isang tanong na puno ng pangingilabot, naramdaman niya ang maliit na kamay ni Marisol na mahigpit na humawak sa kanyang braso. Pag-angat niya ng tingin sa salamin sa harap nila, nakita niya ang mga mata ng bata, puno ng takot, puno ng pakiusap, isang takot na tila mas malalim pa kaysa sa sakit na dulot ng mga karayom. "Huwag po!" Halos pabulong na sabi ni Marisol. Ang boses ay nanginginig. "Parang awa niyo na, Ate Victoria. Huwag kayong maingay." Nabitawan ni Victoria ang suklay. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa sahig na gawa sa mamahaling kahoy. Ang tunog ay tila 10 beses na mas malakas sa nakabibinging katahimikan ng kwarto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang isip niya ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nasa loob siya ng isang mansyon na kasing laki ng isang palasyo, napapaligiran ng mga gintong palamuti at mga kasangkapang nagkakahalaga ng higit pa sa buong buhay niyang sahod. Pero ang batang nakatira dito, ang nag-iisang tagapagmana ng lahat-lahat ng mga ito, ay tila isang bilanggo sa sarili niyang paraiso. Gusto niyang yakapin ang bata, tanggalin ang bawat nakaturok na karayom, at itakbo ito palayo sa lugar na ito. Gusto niyang sumigaw at tanungin kung anong uri ng mga halimaw ang nakatira sa bahay na ito. Pero pinigilan siya ng mga mata ni Marisol. "Magagalit si Lola," sabi ulit ng bata. At sa pagkakataong ito, nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang bawat patak ay tila isang asido na tumutunaw sa puso ni Victoria. Parurusahan niya ako. Parurusahan niya tayo. Ang salitang tayo ay tumama kay Victoria na parang isang sampal. Sa isang iglap, hindi na lang siya isang simpleng kasambahay na natuklasan ng isang madilim na sikreto. Naging bahagi na siya nito. Lumuhod si Victoria sa harap ni Marisol. Hinawakan ang maliliit na kamay nito na nanlalamig sa takot. Tinitigan niya ang mukha ng bata. Isang mukha na dapat sana ay puno ng ngiti at saya. Pero sa halip ay nababalot ng isang kalungkutang hindi nababagay sa kanyang edad. Sa mga mata ni Marisol, nakita ni Victoria ang isang kaluluwang matagal nang sumusuko, isang kaluluwang sanay na sa sakit. At sa gitna ng lahat ng karangyaan, sa gitna ng lahat ng katahimikan, isang pabulong na pakiusap ang muling namutawi sa mga labi ng bata. Isang pakiusap na tatatak sa kaluluwa ni Victoria, magpakailanman. Huwag kang maingay. Parang awa mo na sa papa niya. At kapag nalaman ni Lola, sigurado, mas matindi ang parusa, hindi lang para sa kanya, kundi para na rin kay Ate Victoria. Kaya kailangan niyang manahimik, kailangan niyang magpanggap na walang nangyari. Iyon ang tanging paraan para mabuhay sa bahay na ito. Pero si Victoria ay hindi sumuko. Kinahapunan, habang nag-iisa si Marisol
sa may hardin at pinapanood ang mga langgam na nagmamartsa sa lupa. Tahimik na lumapit si Victoria. Hindi ito nagsalita tungkol sa mga karayom. Hindi ito nagtanong. Sa halip, may iniabot itong isang maliit na supot na gawa sa papel. Para sa'yo, pabulong na sabi nito, kasama ang isang maliit na ngiti. Paborito ko yan nung bata ako. Bago pa man makatanggi si Marisol, mabilis nang tumalikod si Victoria at bumalik sa loob ng mansyon na para bang walang nangyari. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol habang binubuksan ng supot. Sa loob, may isang mainit-init pang ensaymada at isang maliit na tubo ng ointment. Isang simpleng bagay, pero para kay Marisol, iyon ang pinakamabigat na regalong natanggap niya sa buong buhay niya. Nagtago siya sa likod ng malaking paso at kinain ng ensaymada. Bawat kagat ay matamis. Bawat kagat ay nagpapainit sa kanyang nanlalamig na damdamin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang may isang taong nakikita siya. Hindi bilang tagapagmana, hindi bilang isang kasalanan, kundi bilang isang bata. Ang maliit na pag-asang iyon ay halos naglaho ng gabing iyon. Habang papunta siya sa kanyang silid, narinig niya ang boses ng kanyang lola at papa mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. "How's Marisol, Mama?" tanong ng kanyang papa. Si Rafael. Ang boses nito ay pagod, galing sa isang buong araw ng trabaho. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang lola Marta. "She's quiet, as she should be. Mas mabuti na ang ganito, Rafael, para makapag-focus ka sa kumpanya." "Good. Did you see the quarterly reports I sent over? We need to discuss the plans for the new hotel branch." Napatigil si Marisol sa labas ng pinto. Ang puso niya ay tila piniga. Mga report, hotel branch, iyon lang ang mahalaga kay Papa. Hindi man lang siya kinumusta nito ng personal. Hindi man lang siya nito sinilip sa kwarto. Bumalik siya sa kanyang silid na may mabigat na damdamin. Kahit si Papa, hindi siya kayang iligtas. Siya lang mag-isa sa mundong ito. Ngunit pagkatapos, ay naalala niya ang ensaymada, ang ointment, at ang mabait na ngiti ni Ate Victoria. Sa isang sulok ng kanyang lamesa, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at isang krayola. Dahan-dahan, isinulat niya ang isang salita. Isang salitang matagal nang gustong isigaw ng kanyang puso. Tulong. Tinitigan niya ang salita. Napakaliit, ngunit napakabigat. Tiniklop niya ito ng maraming beses hanggang sa maging kasing liit na lang ng kanyang hinlalaki. Ilalagay niya sana ito sa kanyang bulsa, pero natakot siya. Paano kung makita ito ni Lola? Ang pinakaligtas na lugar ay sa ilalim ng kanyang unan. Mabilis niyang isinuksok ang maliit na papel doon. Ngunit sa pag-angat niya ng kanyang ulo, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang pinto ng kanyang kwarto ay nakabukas na at nakatayo doon ang kanyang Lola Marta. Ang mga mata nito ay matalas na parang isang agila. Nakatitig sa kanya. Nakita nito ang mabilis niyang pagkilos. "Ano ang tinatago mo, Apo?" Ang imahe ng mga karayom ay hindi naalis sa isip ni Victoria. Sumunod na araw, habang nagpupunas siya ng mga mamahaling porselana sa hapagkainan, ang tanging nasa isip niya ay ang mga matang nagmamakaawa ni Marisol. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Hindi na ito tungkol sa sahod na ipapadala niya sa probinsya. Ito ay tungkol sa isang batang kailangang iligtas. At ang tanging taong makakagawa niyon ay ang ama ng bata. Si Sir Rafael. Nakita niya ang kanyang pagkakataon nang pumasok si Sir Rafael sa dining hall para mag-agahan. Mukha itong pagod. Ang mga mata ay nakatutok sa kanyang cellphone. Si Doña Marta ay naroon na, nakaupo sa dulo ng mesa na parang isang reyna sa kanyang trono, humihigop ng kape. Huminga ng malalim si Victoria. Ito na. Lumapit siya sa tabi ni Sir Rafael, dala-dala ang isang pitsil ng mainit na tubig. "Sir," magalang niyang sabi, "gusto niyo po ba ng tsaa?"
Bahagya lang itong tumingin sa kanya. Coffee is fine, thank you. Sir, may mahalaga po sana akong sasabihin. Pilit ni Victoria. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Tungkol po kay Ma'am Marisol. Ano ang problema sa apo ko? Ang boses ni Doña Marta ay hindi malakas, pero malamig at matalas, na parang isang patalim na humiwa sa hangin. Napatigil ang lahat. Maging si Rafael ay napatingin sa kanyang biyenan. Napalunok si Victoria. Wala po, senyora. Naisip ko lang po na ang trabaho mo dito ay maglinis at magsilbi, hindi ang mag-isip. Putol ni Doña Marta. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang tasa ng kape. Kung may problema si Marisol, ako ang unang makakaalam. Bumalik ka na sa iyong gawain. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Napayuko si Victoria. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Opo, senyora. Mabilis siyang tumalikod, dala-dala ang kahihiyan at kabiguan. Habang naglilinis siya sa pasilyo maya-maya, isang kamay ang marahang humawak sa kanyang braso. Napatalon siya sa gulat. Si Elena, ang head housekeeper. Huwag kang mag-alala. Pabulong na sabi ni Elena. Ang mukha ay nagpapakita ng simpatya. Nakita ko ang nangyari kanina. Ganyan talaga si senyora. Walang sino man ang pwedeng makialam sa pagpapalaki niya kay Marisol. Tumangulang si Victoria, hindi makapagsalita. Pero tama ka. Dagdag pa ni Elena. Lumingon-lingon na parang tinitiyak na walang nakakarinig. May mali sa batang yan. Matagal ko nang napapansin. Lagi siyang malungkot. Nag-aalala rin ako. Ang mga salitang iyon ay parang tubig sa isang taong nauuhaw. Sa wakas, isang kakampi. Ano po ang gagawin natin, Manang Elena? Tanong ni Victoria, puno ng pag-asa. Kailangan mong makausap si Sir Rafael ng kayo lang, sabi ni Elena. Pero imposible yan sa umaga o hapon. Ang tanging pagkakataon mo ay sa gabi. Kapag umuuwi siya ng late galing sa opisina, dumidiretso siya sa kanyang private office para tapusin ang trabaho. Pero nakalak po iyon, sabi ni Victoria. Ngumiti si Elena at mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit at gintong susi. Ako ang pinagkakatiwalaan ni Senyora sa lahat ng susi sa mansyon na ito. Inilagay niya ang malamig na susi sa nanginginig na palad ni Victoria. Mamayang gabi, pagkatapos ng 10:00, siguradong nasa opisina na niya siya noon. Pumasok ka lang. Sabihin mo ang lahat ng kailangan mong sabihin. Ito na ang pagkakataon mo para tulungan si Marisol. Halos maiyak si Victoria sa pasasalamat. Salamat po, Manang Elena. Maraming salamat po. Shh! Saway nito pero may ngiti sa mga labi. Para sa bata. Sige na, itago mo na yan. Buong araw ang susi sa kanyang bulsa ay parang isang anting-anting. Isang simbolo ng pag-asa. Hinihintay niya lang ang pag-ikot ng orasan. Bawat minuto ay tila isang oras sa haba. Nang sumapit ang gabi at tumahimik na ang buong mansyon, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa opisina ni Sir Rafael. Ang puso niya ay kumakabog sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot at pananabik. Maingat niyang ipinasok ang susi sa seradura. Bumukas ito ng walang ingay. Itinulak niya ang mabigat na pinto. Ang silid ay madilim, maliban sa maliit na liwanag mula sa buwan na tumatagos sa malaking bintana. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling leather ay sumalubong sa kanya. Walang tao. Siguro ay papunta pa lang si Sir Rafael. Maghihintay siya. Pumasok siya sa loob at dahan-dahang isinara ang pinto sa kanyang likuran. Naglakad siya papunta sa gitna ng silid. Ang mga mata niya ay naninibago pa sa dilim. Bigla, may narinig siyang mga yabag sa labas. Mabilis. Papalapit. Ito na. Si Sir Rafael na. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Inihanda niya ang kanyang sarili, ang mga sasabihin niya. Ang pinto ay biglang bumukas. Pero ang taong nakatayo roon ay hindi si Sir Rafael.
pagod. Iyon ang tanging salitang kayang ilarawan ang nararamdaman ni Rafael habang ipinapasok niya ang kanyang sasakyan sa garahe ng mansyon. Buong araw siyang nasa sunod-sunod na meeting, mga numero at projections ang umiikot sa kanyang utak. Ang tanging gusto niya ay isang baso ng whiskey at ang katahimikan ng kanyang opisina. Pero hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya. Mula pa lang sa main hallway, rinig na niya ang mga boses na nagtataasan, nanggagaling sa direksyon ng kanyang opisina. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Walang sino man ang pinapayagan niyang pumasok doon, maliban kay Elena, para maglinis. Binilisan niya ang kanyang paglakad. Habang papalapit, mas luminaw ang mga boses. Boses ng kanyang biyenan, si Doña Marta. Boses ni Elena. At isang boses na humihikbi. Pamilyar pero hindi niya matukoy kung kanino. Pagbukas niya ng pinto, isang magulong eksena ang tumambad sa kanya. Nakabukas ang lahat ng ilaw. Si Doña Marta ay nakatayo sa gitna. Ang muka ay balot ng matuwid na galit. Si Elena ay nasa tabi nito, nanginginig sa takot. At sa sahig, nakaluhod ang bagong kasambahay, si Victoria, ang muka ay basang-basa sa luha. Anong nangyayari dito? Tanong ni Rafael. Ang boses ay mababa at may awtoridad. Lahat sila ay napalingon sa kanya. Rafael, mabutit dumating ka, sabi ni Doña Marta. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Lumapit ito sa kanya at may ipinakitang isang bagay sa palad nito. Tingnan mo ang nakita ni Elena sa bag ng babaeng ito. Tumingin si Rafael sa palad ng biyenan. At sa isang iglap, ang pagod na naramdaman niya ay napalitan ng isang matinding kirot sa kanyang puso. Ang kwintas. Ang paboritong kwintas ni Clarissa. Isang silver na locket na may nakaukit na maliliit na bulaklak. Ang huling regalo niya sa kanyang asawa bago ito mawala. Sir, hindi po totoo yan. Yan, sigaw ni Victoria mula sa sahe. Ang boses ay basag. Patibong po yan. Pinapunta po ako dito ni Manang Elena para kausapin kayo. Sinungaling, putol ni Elena. Humihikbi na rin. Nakita ko po siya, Sir Rafael, senyora. Pumasok siyang mag-isa dito. At nang sitahin ko, nakita ko po yan sa bulsa niya. Bumaling ang mga mata ni Rafael kay Victoria. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang sistema, malamig at mabagsik. Ang kwintas na yon ay hindi lang alahas, isa yung sagradong alaala. At ang babaeng ito ay naglakas loob na dungisan yon. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Victoria, gumagapang palapit sa kanya. May kailangan po kayong malaman tungkol kay Marisol. Nasa panganib po siya. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay nagdulot ng bahagyang pag-aalinlangan kay Rafael. Ngunit bago pa niya iyon maproseso, muling nagsalita si Doña Marta. Nasa panganib nga siya, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng hinanakit. Dahil sa babaeng ito, may isinenya si Doña Marta sa labas ng pinto. At ilang sandali pa, pumasok ang isang yaya. Akay-akay ang umiiyak na si Marisol. Nang makita ni Rafael ang kanyang anak, ang mukha ay namumugto sa kaiiyak. Ang munting katawan ay nanginginig. Ang lahat ng galit niya ay tila nagkaroon ng iisang target. Anak? Tawag niya. Lumambot ang boses. Lumapit si Doña Marta sa bata. Sabihin mo sa papa mo, Apo. Huwag kang matakot. Anong ginawa sa'yo ng babaeng yan? Lahat ng mata ay napunta kay Marisol. Ang buong silid ay tila huminto sa paghinga. Tumingin si Marisol sa kanya, pagkatapos ay kay Victoria. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Itinaas nito ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro si Victoria. Siya po. Humikbi ang bata. Sinaktan niya ako. Isang salita, isang akusasyon, at gumuho ang buong mundo ni Rafael, ang sarili niyang anak.
Ang kanyang munting anghel, sinaktan. Nang magnanakaw na ito, wala nang tanong, wala nang pag-aalinlangan. Tanging puro at nag-aapoy na galit na lang ang natira. Tumalikod siya kay Victoria. Hindi na pinakinggan ang mga pagtanggi at pagmamakaawa nito. Naglakad siya papunta sa intercom sa kanyang lamesa at pinindot ito. Security, pumunta kayo sa office ko. Ngayon din. Rafael, anong gagawin natin sa kanya? Tanong ni Doña Marta. Hindi lumingon si Rafael. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kawalan, ngunit ang imahe ng umiiyak niyang anak, ang tanging nakikita niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo nang magsalita siya sa intercom. Ilock niyo siya sa walk-in freezer. Hayaan siya nang palamigin ang ulo niya doon. Ang mga huling salita ni Papa ay umalingaw-ngaw sa isip ni Marisol na parang isang bangungot. I-lock niyo siya sa walk-in freezer. Nakatayo lang siya roon, hawak-hawak ng yaya, habang kinakaladkad ng dalawang security guard, si Ate Victoria palabas ng silid. Nakita niya ang mga mata ni Ate Victoria bago ito tuluyang mawala sa paningin, mga matang puno ng pagtataka, sakit, at kabiguan. Mga matang nakatitig sa kanya. At si Marisol ang pumatay sa pag-asa sa mga matang yon. Pagkasara ng pinto, binuhat siya ni Papa. Inaasahan niya ang isang yakap, isang tanong kung okay lang ba siya. Pero wala. Dinala lang siya nito sa kanyang Lola Marta. Bantayan mo muna siya, Mama. Aayusin ko lang ito. At tumalikod na si Papa. Iniwan siyang muli. Dinala siya ni Lola Marta pabalik sa kanyang kwarto. Ang hawak nito sa kanyang braso ay mahigpit. Ang mga kuko nito ay bahagyang bumabaon sa kanyang balat. Pagdating nila sa loob, marahan nitong isinara ang pinto. Ang tunog ng paglock nito ay parang tunog ng isang selda. Magaling, sabi ni Lola Marta. Ang boses ay walang emosyon. Binitawan nito ang kanyang braso. You did a good job tonight, Marisol. Isang magaling na batang artista. Hindi kumibo si Marisol. Nakayuko lang siya, nakatingin sa kanyang mga paa. Ang mga luhang kanina ay totoo, ngunit hindi dahil sa takot kay Ate Victoria, kundi dahil sa takot sa mangyayari. At nangyari na nga. Tandaan mo ito. Lumapit ang kanyang lola. Ang anino nito ay tila nilalamon ang liwanag sa kwarto. Hinawakan nito ang kanyang baba at pilit na itinaas ang kanyang mukha. Iyan ang nangyayari sa mga taong sinusubukang sirain ang pamilya natin. Iyan din ang mangyayari sa'yo kapag hindi ka sumunod. Pagkatapos noon, iniwan na siya ni Lola Marta na mag-isa sa dilim. Hindi na umiyak si Marisol. Pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng luha sa kanyang katawan. Naupo siya sa sahig sa isang sulok ng kanyang malaking kwarto at niyakap ang kanyang mga tuhod. Nawala na ang lahat. Ang nag-iisang tao na nakakita sa kanyang mga sugat, ang nag-iisang tao na nagbigay sa kanya ng ensaymada at pag-asa, ay nasa isang malamig na lugar ngayon dahil sa kanya. Dahil sa kasinungalingan niya, siya ay isang halimaw tulad ni Lola. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, ang mga mata niya ay napadako sa isang baul sa paanan ng kanyang kama. Ang baul na naglalaman ng mga natitirang gamit ni Mommy. Binuksan niya ito. Mga lumang damit, libro, at mga litrato. Hinahanap niya ang kahit anong bagay na makakapitan, kahit anong alaala na makakapagpaalala sa kanya na minsan may nagmahal sa kanya ng totoo. Kinuha niya ang paboritong music box ni Mommy, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na may nakaukit na mga bulaklak katulad ng nasa kwintas. Pinatakbo niya ito. Isang pamilyar at malungkot na himig ang pumuno sa silid. Ang himig na yon ang nagpapatulog sa kanya noong bata pa siya. Habang pinapatugtog niya ito, naramdaman niyang parang may umuga sa loob. Itinigil niya ito at sinubukang alugin. May kumakalampag. Sinubukan niyang buksan ang ilalim nito. May isang maliit na tornilyo, ngunit gamit ang kanyang kuko, nagawa niyang paikutin ito. Bumukas ang isang sikretong compartment at sa loob, nakatago
ay isang lumang cellphone. Napakunot ang noo ni Marisol. Hindi ito ang magarbong cellphone ni Mommy. Ito ay isang mas luma, mas simpleng modelo. Sa tabi nito ay isang lumang charger. Dala ng kuryosidad, isinaksak niya ito sa outlet sa tabi ng kanyang kama. Sa una ay walang nangyari. Pero pagkatapos ng ilang minuto, umilaw ang screen. Ang wallpaper ay isang litrato nila ng kanyang mommy, kuha sa isang beach. Pareho silang nakangiti, masayang-masaya, at ang araw ay papalubog sa kanilang likuran. Isang mainit na kirot ang gumuhit sa puso ni Marisol. Isang alaala ng isang buhay na tila kailanman ay hindi nababalik. Nanginginig ang kanyang daliri habang sinusubukang i-unlock ang telepono. Walang password. Bumungad sa kanya ang isang simpleng menu. Kakaunti lang ang laman. Ilang lumang contacts, mga text message na nabura na, at isang folder na may pangalang videos. Binuksan niya ang folder. Sa loob nito, may iisang video file lang. Ang thumbnail ay madilim, parang kuha sa loob ng isang kwarto sa gabi. Pero ang pangalan ng file ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang mga salitang tila isinulat ng kanyang ina para lamang sa kanya. Sa pagkakataong ito, para sa'yo, anak ko. Nanginginig ang daliri ni Marisol habang pinipindot ang play. Ang video ay medyo malabo at magalaw sa simula na parang pasimpleng itinayo lang ang cellphone sa isang estante. Pagkatapos ay pumasok sa frame ang kanyang ina, si Clarissa. Mukha itong pagod. May namumuong dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero ang mga mata nito ay nagliliyab sa isang damdaming hindi pa nakikita ni Marisol dati. Determinasyon. Anak, Marisol, nagsimulang magsalita si Clarissa. Ang boses ay mahina, halos pabulong. Kung pinapanood mo to, ibig sabihin, wala na ako. At ibig sabihin, hindi aksidente ang nangyari sa akin. Napatakip si Marisol sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Matagal na akong takot, anak. Pagpapatuloy ng kanyang ina, ang mga mata ay direktang nakatitig sa kamera na para bang kinakausap siya sa kabilang panig ng panahon. Takot ako sa sarili kong ina. Kinokontrol niya ang lahat, ang pera, ang papa mo, at gusto ka rin niyang kontrolin. Huwag kang maniniwala sa mga kasinungalingan niya. Mahal na mahal kita at hindi mo kasalanan ang kahit anong nangyari. Ang bawat salita ay parang isang balsamo na humihilom sa mga sugat sa puso ni Marisol na matagal nang nagnanana. Hindi niya kasalanan. Sinubukan kong lumaban, anak, sabi ni Clarissa. At sa pagkakataong ito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinubukan kong ilayo ka sa kanya, pero napakalakas niya. Napakagaling niyang magsinungaling, pero hindi ako susuko. Huminga ito ng malalim, pinunasan ng kanyang luha. Nang muli itong tumingin sa kamera, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng tapang. Kung may mangyari sa akin, anak, magpakatatag ka. Huwag mong hayaang kunin niya ang liwanag mo. Huwag mong hayaan ang dilim na lamunin ka. Dahil ikaw, Marisol, ikaw ang liwanag ko. Nagpatuloy pa ang video. Idinetalya ni Clarissa ang ilan sa mga pinansyal na anomalya na ginagawa ng kanyang ina, ang mga pagbabanta nito. At sa huling bahagi, sinabi nito ang mga salitang nagpabago sa lahat. Mamayang gabi, kakausapin ko siya. Kakausapin ko ang papa mo. Ititigil ko na to para sa'yo, anak. Pagkatapos noon, natapos ang video. Ang screen ay naging itim. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang paghikbi ni Marisol. Ang mga luhang pumapatak sa screen ng telepono ay hindi na luha ng takot. Luha ito ng pangungulila, luha ng pagkaunawa, at luha ng galit. Hindi duwag ang kanyang ina. Isa siyang mandirigma at pinatay siya dahil sa kanyang katapangan. Biglang pumasok sa isip ni Marisol si Ate Victoria, nanginginig sa malamig na freezer
Isa ring mabuting tao na sinubukang tumulong. Isa ring biktima ng kasamaan ni Lola. Hindi na pwede. Tama na. Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya papunta sa malaking salamin sa kanyang kwarto. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang batang payat, maputla, at may mga matang namumugto. Pero sa likod ng refleksyong yon, hindi na isang batang takot ang nakita niya. Nakita niya ang mga mata ng kanyang ina. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak ay hindi na makakatulong. Ang takot ay hindi na makakapagligtas kaninuman. Ang kailangan niya ay isang plano na kasing talino at kasing tuso ng kanyang lola. Kung marunong maglaro ng mga tao si Lola Marta, matututo rin siyang maglaro. Maingat niyang itinago ang cellphone pabalik sa secret compartment ng music box at isinuksok ang baul sa ilalim ng kanyang kama. Ito na ang kanyang sandata, ang kanyang huling pag-asa. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili, at binura ang lahat ng emosyon sa kanyang mukha hanggang sa maging isa itong blangkong maskara. Naglakad siya papunta sa pinto. Dahan-dahang inikot ang lock na isinara mula sa labas kanina. Bumukas ito at lumabas siya ng kwarto, handa ng gampanan ng papel ng isang perpekto, masunurin at talunang apo. Ang lasa ng tagumpay ay matamis. Huminga ng malalim si Doña Marta habang humihigop ng kanyang paboritong tsa sa kanyang balkonahe. Ang sikat ng araw ay marahang tumatama sa kanyang mukha. Ngunit ang init nito ay hindi kasing tindi ng init ng galak sa kanyang dibdib. Sa wakas, tahimik na muli ang mansyon. Si Rafael ay abala sa kumpanya at si Marisol ay nasa kanyang lugar na. Elena, tawag niya. Hindi man lang lumilingon. Mabilis na lumapit si Elena, ang head housekeeper, ang kanyang kanang kamay. Opo, senyora. Siguraduhin mong walang sino man ang makakalapit kay Marisol nang walang pahintulot ko. Utos ni Doña Marta. At bantayan mo rin ang bawat sulok ng bahay na ito. Ayokong magkaroon pa ng isa pang aksidente o kaguluhan. Masusunod po, senyora, sagot ni Elena. Nakausap ko na po ang lahat ng tauhan. Wala pong lalabag. At si Marisol po, napakatahimik po niya ngayon. Hindi na po ganoon kasigla. Ngumiti si Doña Marta. Iyon ang gusto niya. Isang tahimik, sumusunod na apo. Isang apo na hindi magbibigay ng problema. Hindi tulad ng kanyang ina. Nang araw na yon, kinaharap niya si Marisol. Pinatawag niya ito sa kanyang opisina. Nais niyang tiyakin na talagang nasira na ang loob ng bata. Kumusta ka, apo? Tanong niya. Pinapanood ang bawat galaw ni Marisol. Ayos lang po, Lola, sagot ng bata. Ang boses ay mahina. Ang mga mata ay nakayuko. Naiintindihan mo na ba ngayon kung gaano kahalaga ang pagsunod? Tumango lang si Marisol. Walang emosyon sa kanyang mukha. Walang galit. Walang takot. O marahil, masyado nang malalim ang takot kaya hindi na ito nakikita sa ibabaw. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Doña Marta. Isang maliit na kurot ng pag-aalinlangan. Masyado bang perpekto ang pagsunod ni Marisol? May tinatago ba ang bata? Ang katahimikan nito ay hindi kalmadong katahimikan, kundi isang katahimikan na tila nagkukubli ng isang bagay. Mabuti, sabi niya. Lumabas ka na at maglaro sa hardin, pero huwag kang lalabas ng gate. Naintindihan mo? Opo, Lola, sagot ni Marisol at lumabas. Pinanood ni Doña Marta si Marisol mula sa bintana. Ang bata ay naglalakad sa hardin, malapit sa mga lumang puno ng mangga, kung saan madalas matagpuan ang matandang hardinero, si Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay matagal nang nagtatrabaho sa pamilya mula pa noong panahon ng kanyang asawa. Isang matanda, tahimik, at tapat na tao. Walang kapaki-pakinabang na impormasyon ang makukuha mula sa kanya. Pero napansin ni Doña Marta na madalas na tinititigan ni Marisol si Mang Tonyo.
At pagkatapos, may inabot si Marisol kay Mang Tonyo. Isang bulaklak. Isang bulaklak. Isang simpleng kilos. Ngunit sa mga mata ni Doña Marta, ang bawat galaw ay maaaring maging bahagi ng isang mas malaking plano. Kahit noong bata pa si Clarissa, mahilig din itong magbigay ng bulaklak sa mga taong gusto nitong utusan. Isang masamang alaala. Napangiti si Doña Marta, isang mapait na ngiti. Ang kanyang anak. Nagmana rin ba si Marisol sa tuso ng kanyang ina? O nag-iisa lang ba siya sa mundong ito, gumagawa ng mga senaryo sa kanyang isipan? Kinagabihan, habang natutulog si Marisol, tahimik na pumasok si Doña Marta sa kwarto ng apo. Maingat siyang naglakad, hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Ginalugad niya ang kwarto, ang mga aparador, ang drawers sa lamesa, maging ang ilalim ng kama. Wala. Walang anumang kakaiba. Walang mga lihim na diary, walang mga larawan. Isang pakiramdam ng ginhawa ang dumaan sa kanya. Masyado lang siyang mapaghinala. O marahil, ito ang epekto ng kanyang edad. Pero nang lalabas na siya, nahagip ng kanyang mata ang isang bagay. Ang lumang baul sa paanan ng kama. Binuksan niya ito. Lumang damit, ilang lumang laruan, at ang music box ni Clarissa. Kinuha niya ito. Isang pamilyar na himig ang tumugtog. Hindi na siya nag-abalang silipin pa ang loob. Alam niya ang bawat sulok ng baul na ito. Ibinalik niya ang music box. Ngunit sa pag-alis niya, hindi niya alam na sa ilalim mismo ng baul na yon, sa isang compartment na hindi niya kailanman inakala, ay nagkukubli ang isang lihim na magwawasak sa kanyang mundo. Nakatayo si Doña Marta mula sa bintana. Pinapanood ang madilim na hardin. Sa ilalim ng sinag ng buwan, ang mga bulaklak ay tila nagtatago ng kanilang mga kulay, nagiging puro anino. Kahit ang pinaka-inosenteng bulaklak ay maaring may tinik. Bulong niya sa hangin. Ang mga matang ito ay nanlilisik sa dilim. Bawat tunog ay tila nagpapabilis sa tibok ng puso ni Marisol. Ang kaluskos ng dahon sa labas ng bintana. Ang pag-inggit ng pinto ng kusina. Ang bawat paghakbang ng mga kasambahay. Ang lahat ay tila senyales na malapit na ang katapusan ng kanyang plano o ng kanyang sarili. 3 araw na ang nakalipas mula nang huli niyang masilayan si Ate Victoria. 3 araw na ang nakalipas mula nang ilagay niya ang kanyang plano sa paggalaw. At bawat araw na lumipas, lalong lumalaki ang pangamba sa kanyang dibdib. Nasa balkonahe siya, nagpapanggap na nagbabasa ng libro, nang marinig niya ang usapan ng 2 kasambahay sa ibaba. Kawawa naman si Victoria. May lagnat daw. Ang lamig-lamig pa naman sa freezer. Oo nga, baka hindi na makabangon yon. Pero wala tayong magawa. Alam mo naman si Senyora. Kumunot ang noo ni Marisol. Lagnat? Ang lamig sa freezer? Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Nasa panganib si Ate Victoria. Kailangan niyang kumilos. Ngayon. Sa gabi ring iyon, naglakad siya papunta sa hardin. Nakita niya si Mang Tonyo, ang matandang hardinero, na nagdidilig ng mga halaman. Ang puso niya ay kumabog ng mas mabilis. Ito na ang huling pagkakataon. Mang Tonyo, pabulong niyang tawag. Lumingon ang matanda, at sa mga mata nito ay nakita ni Marisol ang pag-aalala. Opo, Marisol. Handa na po ba kayo? Tanong ni Marisol. Ang boses ay nanginginig. Tumango si Mang Tonyo. Handang-handa na po. Basta para sa inyo at sa katarungan ng inyong ina. Inilabas ni Marisol ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ito ang lumang cellphone ni Mami. Hawak niya ito ng mahigpit na parang ito ang kanyang buhay. Ito po. Ibinigay niya ang cellphone kay Mang Tonyo. Pakinggan niyo po ang bawat detalye. Pagkatapos, ipadala niyo po yan sa pulis, sa Channel 7, o kahit saan. Basta makarating sa publiko. Kapag naririnig niyo na po ang lahat, i-dial niyo po ang pulis. Iyon na po ang senyales. Sige po, Marisol.
sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang cellphone. Mag-iingat ka. Salamat po, Mang Tonyo, sagot ni Marisol. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Pwedeng magkamali. Pwedeng hindi ito gumana. Pwedeng mas lalo lang lumala ang lahat. Bumalik siya sa loob. Kailangan niyang ayusin ang sarili. Naglakad siya papunta sa opisina ni Lola Marta. Sa labas ng pinto, huminga siya ng malalim. Kailangan niyang maging matapang. Para kay Mami. Para kay Ate Victoria. Para sa sarili niya. Kumatok siya ng mahina. Pasok! Sabi ng malamig na boses ng kanyang lola. Pumasok si Marisol. Nakaupo si Doña Marta sa kanyang swivel chair, nagbabasa ng dokumento. Inangat nito ang kanyang tingin sa kanya. Ano ang gusto mo, Apo? Lola, nagsimula si Marisol. Ang boses ay mahina. Parang isang pabulong na galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Gusto ko pong umamin. Tumaas ang isang kilay ni Doña Marta. Isinara nito ang kanyang dokumento. Ang mga mata nito ay matalim na nakatitig sa kanya. Umuamin? Sa ano? Sa kasalanan ko po kay Mami. Sinubukan ni Marisol na pigilan ang panginginig ng kanyang boses. Pakiramdam ko po, ako ang may kasalanan sa lahat. Gusto ko pong sabihin sa inyo ang totoo. Kung paano po talaga nangyari. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Marta. Napakabuting Apo. Halika, kailangan nating pag-usapan yan sa isang lugar na tahimik. Sa kwarto mo. Sa kwarto ko. Ang kwarto kung saan siya madalas parusahan. Ang kwarto kung saan siya nagdusa ng mag-isa. Ito na. Habang naglalakad sila papunta sa kanyang kwarto, naramdaman ni Marisol ang kanyang bulsa. Nandoon ang kanyang cellphone, ang isang lumang cellphone. Hindi niya ito magagamit dahil alam niyang hahanapin ito ni Lola. Kaya kinuha niya ang isa pa niyang cellphone, ang sarili niyang unit na binili ng papa niya. Ito ang dapat magre-record. Nang makapasok sila sa kwarto at maisara ni Lola Marta ang pinto, agad na nagsimulang magsalita si Marisol. Nagsasabi ng mga kasinungalingan tungkol sa kung paano siya nakipagtalo sa kanyang ina. Pinilit niyang maging makatotohanan ang bawat salita, ang bawat hikbi. Ang lahat ay paraan upang galitin ang kanyang lola. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang isang vibration sa kanyang bulsa. Isang text message. Shit, nakalimutan niyang patayin ang kanyang sariling cellphone. Nagbago ang ekspresyon ni Doña Marta mula sa pagiging masaya sa pag-amin niya. Naging matalim at puno ng hinala. Ang mga matang yon ay tumitig sa kanya, direkta sa kanyang bulsa. Ano yan? Kumalat ang lamig sa buong katawan ni Marisol. Ang tanong ni Lola Marta ay hindi lang tanong. Ito ay isang babala. Isang patalim na nakatutok sa kanyang lalamunan. Kung isa lang siyang ordinaryong bata, baka tuluyan na siyang bumigay sa takot. Pero hindi na siya ang dating Marisol. Tiningnan niya ang kanyang Lola Marta. Sa mga mata nito, nakita niya ang matinding paghihinala, isang apoy na handang sumiklab anumang oras. Kailangan niyang maging mabilis. Kailangan niyang maging mastuso. Wala po, Lola, sabi ni Marisol. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses, kahit na ang puso niya ay parang tambol na kumakabog. Nag-vibrate lang po. Siguro po, text lang. Ibigay mo sa akin yan, utos ni Doña Marta. Iniabot ang kamay nito. Walang pakiusap, puro utos. Dahan-dahan, inilabas ni Marisol ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ito ang sarili niyang unit. Ang dapat sana ay ginagamit niya para mag-record. Ngunit ang plano ay nagbago. Aakala ko po, kay Mami lang ang cellphone imanaas may video, sabi ni Marisol, habang ibinibigay ang cellphone sa kanyang lola. Ngayon, ang totoong cellphone, ang may record ng video ni Mami, ay nasa kamay ni Mang Tonyo. Ang cellphone na ito ay walang laman.
Hinablot ni Doña Marta ang cellphone. Mabilis nitong sinuri. Walang kakaiba, walang record, walang anumang kahina-hinala. Huminga ito ng maluwag, pero hindi pa rin nawala ang pagdududa sa kanyang mga mata. Napakabata mo pa, Marisol, pero marunong ka nang magsinungaling, sabi ni Doña Marta at ibinato ang cellphone sa kama. Dahil ba sa ina mo? Si Clarissa. Napakahina. Duwag. Kaya siya namatay. Ang mga salititang yon ay parang nagbigay ng kuryente sa ugat ni Marisol. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay nagsimulang kumulo. Eto na. Hindi po duwag ang mami, sabi ni Marisol. Sa unang pagkakataon ay itinaas ang kanyang boses. Kinatatakutan niyo lang po siya. Kinatatakutan niyo po ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Marta. Ang kanyang muka ay nagdilim. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakanganga sa gulat. Walang sino man ang naglakas loob na kausapin siya ng ganoon. Paano mo nasabi yan, bata ka? Sigaw ni Doña Marta at mabilis na lumapit kay Marisol. Sinunggaman nito ang kanyang braso. Ang mga kuko ay bumabaon sa balat niya. Dahil po alam ko. Sigaw ni Marisol. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng takot, kundi luha ng galit. Alam ko po ang totoo. Hindi po aksidente ang pagkamatay ni Mami. Pinatay niyo po siya. Ang mga salitang yon ay parang sumabog na bomba sa silid. Nagitla si Doña Marta. Naging puting-puti ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit ang hawak nito sa braso ni Marisol ay mas sumigpit pa. Baliw ka! Sinungaling ka! Sigaw nito. Hindi ko pinatay ang anak ko. Nag-away lang kami. Gusto niyang umalis. Gusto niyang dalhin ka. At sinabi ko sa kanya na hinding-hindi. Hinding-hindi kanya makukuha. Ang kanyang boses ay naging hysterical. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit at pagkabaliw. Nagbanta pa siya na ilalantad ang lahat ng ginagawa ko. Ngunit hindi ko hahayaan. Hindi ko hahayaan na sirain niya ang lahat. Kaya itinulak ko siya. Itinulak ko lang siya. At nadulas siya. Nadulas siya sa hagdan. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Ang huling mga salita ni Doña Marta ay parang hiyaw na puno ng pagsisisi at pagkabaliw. Nakita ni Marisol ang buong katotohanan sa mga mata nito. Ang takot, ang puot, at ang matinding pagkakaila. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas. At isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Pulis! Buksan ang pinto. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang pinto ng kwarto ay biglang bumukas at pumasok ang mga pulis kasama si Mang Tonyo na may hawak na maliit na speaker sa kanyang kamay. Mula sa speaker na yon, naririnig ang huling mga salita ni Doña Marta. Itinulak ko lang siya. At nadulas siya. Nadulas siya sa hagdan. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Nanlaki ang mga mata ni Doña Marta. Napatingin ito sa speaker, pagkatapos ay kay Mang Tonyo at sa huli ay kay Marisol. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagtataksil. Marisol, ikaw. Pero huli na. 2 pulis ang lumapit kay Doña Marta at inilagay ang posas sa kanyang mga kamay. Ngunit habang kinakaladkad siya palabas, tumigil ito at tinitigan si Rafael na ngayon ay nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ay puting-puti sa gulat at takot. Kasalanan mo rin ito, Rafael. Sabi ni Doña Marta, ang boses ay baliw at malakas. Pareho tayong pumatay sa kanya. Ang mundo ni Rafael ay gumuho. Nakatayo siya roon, nakapako sa kinatatayuan, habang kinakaladkad si Doña Marta palabas ng mansyon, ang boses nito ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tenga. Kasalanan mo rin ito, Rafael. Pareho tayong pumatay sa kanya. Kasalanan ko. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya nang mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Ang video, ang mga salita ni Marisol, ang galit, ang katotohanan,
Ang lahat ay tila isang napakalaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mga pulis na kinakausap si Marisol. Narinig niya ang pag-iyak ni Elena habang kinakapos rin ito. Ngunit ang lahat ng tunog ay tila nagiging malabo. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Clarissa, ang mukha ng kanyang asawa. At pagkatapos, ang mukha ni Marisol, ang kanyang anak, ang kanyang dugo at laman. Ilang taon na siyang nagdusa, ilang taon na siyang umiiyak ng mag-isa. At siya, ang kanyang ama, ay nagkunwari na walang nakikita, nagkunwari na walang naririnig, dahil sa takot kay Doña Marta, dahil sa sarili niyang pagkakakulong sa guilt ng pagkamatay ni Clarissa. Nagtago siya, nagpabaya siya. Pinikit ni Rafael ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang init ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang unang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata sa loob ng napakatagal na panahon. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang paghikbi. Ngayon siya dapat kumilos. Lumapit siya kay Marisol. Ang anak niya ay nakatayo pa rin roon. Ang mga mata ay namumugto, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Hindi na siya ang dating takot na bata, isang mandirigma. Tulad ni Clarissa, lumuhod si Rafael sa harap ng kanyang anak. Hinawakan niya ang maliliit na kamay nito, nanginginig. Marisol, sabi niya, ang boses ay basag. Anak ko, patawarin mo si Papa, patawarin mo ako. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagsisisi. Patawarin mo si Papa, anak. Ang dami mong pinagdaanan. At wala si Papa sa tabi mo. Niyakap rin siya ni Marisol. Mahigpit. Ito ang unang beses na naramdaman ni Rafael ang yakap ng kanyang anak nang ganoon katotoo. Ilang minuto silang nagyakapan hanggang sa maramdaman niyang humina na ang panginginig ni Marisol. Humiwalay siya. Pinunasan ng luha sa mukha ng kanyang anak. Si Ate Victoria po? Tanong ni Marisol, ang boses ay mahina. Okay lang po ba siya? Kumalat ang lamig sa katawan ni Rafael. Si Victoria, ang babaeng inakusahan niya, ang babaeng pinadala niya sa kamatayan. Tumayo siya. Anak, mag-iingat ka dito. Puntahan ko lang si Victoria. Kailangan niya ako. Mabilis siyang tumakbo. Ang mga pulis ay nagkakagulo pa rin sa paligid. Nakita niya si Elena na kinakaladkad palabas, umiiyak at nagmamakaawa. Sir Rafael, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Hindi niya pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang freezer, ang walk-in freezer sa basement. Habang bumababa siya sa hagdan patungo sa basement, naramdaman niya ang matinding lamig na nanggagaling sa ilalim. Ang puso niya ay kumabog ng napakabilis. Sana hindi pa huli ang lahat. Nang makarating siya sa harap ng freezer, ang bakal na pinto ay nagyayelo. Hinawakan niya ang doorknob. Napakalamig. Pilit niyang binuksan, pero nakalak ito. Tulungan niyo ako. Sigaw niya sa security. Buksan niyo to. Ilang segundo, na tila oras, ang lumipas. Ang tunog ng pagkabukas ng pinto ay parang musika sa kanyang tenga. Pagbukas nito, bumulaga sa kanya ang matinding usok ng lamig. Sa loob, sa gitna ng mga frozen na pagkain, nakahiga si Victoria. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay asul na. Victoria! Sigaw ni Rafael at mabilis na pumasok sa loob. Binuhat niya ang walang malay na katawan ng kasambahay. Napakalamig nito, napakagaan. Dinala niya si Victoria sa kanyang sasakyan. Nagmaneho siya ng napakabilis, hindi pinapansin ang mga ilaw trapiko. Ang tanging panalangin ni Yini ay buhayin pa si Victoria. Nang makarating sila sa ospital, mabilis na dinala si Victoria sa emergency room. Si Rafael ay naiwan sa labas, nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay balot sa dugo ni Victoria. Sir, lumabas ang isang nurse. Ang mukha ay seryoso. Kailangan po namin ng dugo. Bihira po ang blood type niya. Ang mga salitang yon ay tumama kay Rafael
na parang isang panibagong suntok. Kung hindi niya ito matutulungan, kung mamamatay si Victoria, hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. 3 buwan ang lumipas. 3 buwan na ang nakalipas mula ng gabing iyon ng kaguluhan, ng paghahayag ng katotohanan, at nang halos mawala si Victoria. Nakahinga ng maluwag si Rafael nang marinig niya mula sa mga doktor na magiging maayos si Victoria. Sa isang kakaibang twist ng kapalaran, nagkaroon sila ng parehong bihirang blood type. Siya mismo ang nag-donate ng dugo, isang maliit na bahagi ng kanyang pagsisisi na tila dumaloy sa mga ugat ng dalaga. Ngayon, nakaupo si Rafael sa dining table, nakatingin sa kanyang anak, si Marisol. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng takot. Ang kanyang ngiti ay hindi na pilit. Nagbabalik na ang liwanag sa kanyang mga mata. Papa, tapos na po ako sa therapy, sabi ni Marisol. Ang boses ay puno ng kagalakan. Okay na po ako. Gusto ko na pong bumalik sa eskwela. Isang mainit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Talaga? Magandang balita yan, anak. Ang relasyon nila ay nagsisimula pa lang mabuo. Bawat araw, gumagawa siya ng paraan para makabawi. Sabay silang nag-aalmusal, sinasamahan niya si Marisol sa kanyang therapy sessions, at sa gabi, nagbabasa siya ng kwento sa kanyang anak, katulad ng ginagawa ni Clarissa noon. Nakikinig siya, nakikita niya, nararamdaman niya. Si Doña Marta ay nahatulan. Ang kanyang mga krimen ay naitatala na sa kasaysayan ng pamilya. Si Elena ay nakulong din kahit sa mas maikling panahon dahil sa kanyang pagiging kasabwat. Ang mansyon na dati ay balot ng dilim ay tila humihinga na muli. Ngunit may isang bagay pa ang kailangan niyang ayusin. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Rafael si Victoria sa kanyang silid. Ganap na itong gumaling, bagamat nangangailangan pa rin ng pahinga. Victoria, sabi ni Rafael, umupo sa tabi ng kama nito. May gusto akong sabihin sa'yo. Tiningnan siya ni Victoria. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa. Opo, Sir Rafael. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Nagsimula si Rafael. Ang boses ay seryoso. Hindi ko alam kung paano ako magbabayad sa mga ginawa ko sa'yo. Sa lahat ng pinagdaanan mo. Umiling si Victoria. Ginawa ko lang po ang tama, sir, para kay Marisol. At dahil doon, nagawa mo rin akong gisingin sa katotohanan, sabi ni Rafael. Hinding-hindi ko nahahayaan pang may mangyari sa'yo o kay Marisol, kaya may gusto akong ialok sa'yo. Napakunot ang noo ni Victoria. Gusto kong manatili ka sa mansyon na ito. Patuloy ni Rafael. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang head stewardess. Ikaw ang magiging tagapamahala ng buong mansyon. Ikaw ang magiging katulong ko sa pagpapalaki kay Marisol. Ikaw ang magiging isang bahagi ng pamilya namin. Napatulala si Victoria. Isang bahagi ng pamilya. Hindi niya inasahan ang alok na yon. Ang kanyang pangarap ay makahanap lang ng trabaho para makatulong sa kanyang pamilya. Pero ang alok na ito ay higit pa roon. Pero, Sir Rafael, sabi niya, halos maiyak. Hindi ko po ata kaya... Kaya mo, putol ni Rafael at ngumiti. Nakita ko ang tapang mo, Victoria. Nakita ko ang puso mo. Mas kailangan ka namin dito. Higit pa sa iniisip mo. Kinabukasan maaga pa, nagising si Marisol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Lumabas siya ng kanyang kwarto at nagtungo sa kusina. Kinuha niya ang mga itlog, tinapay at kape. Naglagay siya ng plato, nagprito ng itlog, nagtoast ng tinapay. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang inaasikaso. Siya na ang gumagawa para sa kanyang papa at kay Ate Victoria. Nang bumaba si Rafael at Victoria, nakita nila si Marisol na may ngiti sa mga labi, nakaupo sa hapagkainan, naghihintay sa kanila. Ang bahay ay puno ng amoy ng kape at bagong lutong pagkain.
Good morning, Papa! Ate Victoria! Bati ni Marisol. Ang boses ay puno ng saya. Isang matamis na sandali. Isang patunay na ang mga sugat ay maaaring gumaling, na ang dilim ay maaaring palitan ng liwanag. Lumabas sila sa balkonahe, sabay-sabay na pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang langit ay puno ng mga kulay. Orange, pink at ginto. Isang pangako ng isang bagong simula. Inilagay ni Rafael ang kanyang mga kamay sa balikat ni Marisol at Victoria. Ang mga ito ay hindi magkadugo. Ang kanilang mga nakaraan ay puno ng sakit at trahedya. Ngunit ngayon, sila ay isang pamilya. Isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal, pagpapatawad at ang katotohanan. Ang pinakamadahalagang aral na natutunan niya. Ang pagmamahal ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo.